Habang naglalakad sa tabi ng hardinero, ang tanawin ng isang pamilyar na pendant ay saglit na nagpabigla sa milyonaryo. Ito'y kapareho ng suot ng kanyang anak nang mawala ito ilang taon na ang nakalilipas. Si Armando, isang bata, masipag at tapat na individual, ay naliliman ng isang misteryosong nakaraan. Siya ay lumaki sa isang ampunan at lumabas sa mundo sa edad na 19. Ang tanging ugnayan niya sa kanyang pinagmulan ay isang pendant na hugis kalahating buwan na lagi niyang pinahahalagahan. Nakakuha si Armando ng trabaho sa estado ni Rodrigo Castillo, isang mayaman at iginagalang na negosyante na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Umalis siya sa ampunan na may dalang pendant lamang at mga pangarap para sa mas magandang kinabukasan, at dumanas siya ng maraming hamon bago nakakuha ng trabaho bilang hardinero ni Rodrigo Castillo. Sa kanyang unang araw, damang-dama niya ang kaba at pananabik habang tinatahak ang malawak na hardin ng estate. Pagdating niya, sinalubong siya ni Carlito Valdez, ang butler ng mansyon. Si Carlito, isang matigas at mapag-utos na figura, ay mataman siyang sinuri. "Umaasa akong may kakayahan ka," sambit ni Carlito ng may lamig. "Ang mga hardin dito ay nangangailangan ng walang sawang dedikasyon at kahusayan." Desidido na ipakita ang kanyang kakayahan, tumugon si Armando ng may matibay na tango at agad na nagtrabaho, hinahangaan ang kahangahangang iba't ibang bulaklak at dahon na pumapalamuti sa malawak na hardin. Inilaan niya ang sarili sa maingat na pag-aalaga ng bawat halaman araw-araw, palaging layon ang kahusayan. Sa kabila ng kanyang kasipagan, madalas siyang makatagpo ng hindi pag-apruba mula kay Carlito, na tila palaging nakakakita ng mali sa kanyang pamamaraan, maging sa pag-prune o sa kanyang paraan ng pagdidilig. Hindi pinalampas ni Carlito ang pagkakataon na punahin siya, ngunit nanatiling kalmado si Armando at nakatuon sa kanyang mga responsibilidad, sabik na magtagumpay. Isang araw, habang nag-aalaga si Armando sa isang kama ng mga rosas, napansin niya ang pagdating ng isang magarbong kotse sa entrada ng mansyon. Kakarating lang ni Rodrigo Castillo mula sa isang business trip. Ito ang unang pagkakataon ni Armando na makita ang kanyang amo mula sa malapitan. May autoridad ang aura ni Rodrigo, ngunit may kabaitan at perceptiveness din. Hindi alintana ang mausisang tingin ni Rodrigo, ipinagpatuloy ni Armando ang kanyang trabaho. Hinihimok ng simpleng layunin na magtrabaho ng maayos, at marahil ay matuklasan pa ang tungkol sa kanyang sariling kasaysayan. Para kay Armando, ang pagtatrabaho sa mansyon ni Rodrigo Castillo ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang daan patungo sa posibleng paglutas ng misteryo ng kanyang pinagmulan. Habang papalapit ang takip silim, ramdam ni Armando ang pagod, ngunit nasiyahan sa progreso na kanyang nagawa sa hardin. Habang inililigpit ang kanyang mga gamit, pinagnilayan niya ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang pagtatrabaho sa mansyon ni Rodrigo Castillo ay tila marka ng isang bagong simula, isang pagkakataon na hubugin ang kinabukasan habang sinusubukang unawain ang kanyang nakaraan. Kaya't umuwi si Armando na puno ng bagong pag-asa at determinasyon na panatilihin ang kanyang dedikadong work ethic. Hindi alam na ang maiksing pakikipag-ugnayan niya kay Rodrigo at ang pendant sa kanyang leeg ay malapit ng baguhin ang takbo ng kanyang buhay nang hindi na mababalikan. Sa mansyon ni Rodrigo Castillo, mabilis na nakapag-adjust si Armando sa kanyang mga tungkulin sa paghahardin, bagamat madalas siyang nakaharap sa mga hamon, lalo na mula kay Carlito Valdez, ang mahigpit at autoritarian na butler. Mula sa simula, malinaw ang pagkasuklam ni Carlito kay Armando, madalas na binibigyan ng malupit at hindi kinakailangang puna ang kanyang trabaho. "Kailangan mong magbago, Armando. Ang mga palumpong na ito ay isang kahihiyan," madalas sabihin ni Carlito, na hindi nagbibigay ng kapakipakinabang na payo. Sa kabila nito, nanatiling kalmado
at dedikado si Armando, nagsisikap na hindi hayaang maapektuhan ang kanyang morale ng patuloy na negatibong feedback. Pinanghawakan ni Armando ang pag-asang sa kalaunan ay makakamit niya ang respeto ni Carlito, ngunit tila lalo lamang tumitindi ang tensyon sa pagitan nila. Isang hapon, isang malakas na bagyo ang dumaan sa lugar, nagdulot ng kaguluhan sa hardin sa pamamagitan ng mabigat na ulan at malakas na hangin. Determinadong mapanatili ang kaayusan ng hardin, nagtrabaho si Armando sa ilalim ng masungit na kondisyon. Ginagawa ang lahat upang kontrolin ang pinsala. Pinagmamasdan mula sa isang bintana, sinamantala ni Carlito ang pagkakataon upang pagalitan siya. Nakasilong sa isang malaking payong, lumabas si Carlito sa hardin at nagsimulang pagsabihan ng malakas si Armando sa harap ng ibang mga kawani. Hindi mo pa maayos ang hardin sa panahon ng bagyo. Ito ay hindi katanggap-tanggap, sigaw niya sa ulan. Iginiit, ang mga hardin ng mansyon ni Rodrigo Castillo ay dapat laging walang kapintasan. Napatigil ang iba pang empleyado sa kanilang mga pagsisikap na maibsan ng bagyo upang saksihan ang nakakabahalang eksena. Basang-basa at pagod na pagod, sinubukan ni Armando na ipagtanggol ang kanyang pagsisikap. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, G. Valdez. Hindi natin inaasahan ang bagyo, ngunit masigasig akong nagtatrabaho upang malinis ito. Ngunit nanatiling hindi nakikinig si Carlito, ipinagpatuloy ang kanyang pagtatalak at sinisiyasat ang bawat maliit na pagkukulang. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang bumalik si Rodrigo Castillo mula sa isang business trip at napansin ang kaguluhan, lumapit upang alamin ang sitwasyon. Carlito, ano ang nangyayari dito? Hiningi ni Rodrigo, pinutol ang rant ni Carlito. Nabigla, sinubukan ni Carlito na ipaliwanag, G. Castillo, sinisiguro ko lang na manatiling malinis ang hardin, ngunit hindi umaabot sa pamantayan ang hardinerong ito. Pinagmasdan ni Rodrigo ang taos-pusong pagsisikap ni Armando sa gitna ng kahirapan. Hinarap niya si Carlito ng isang hindi nagugustuhang titig. Hindi ko papayagan ng ganitong asal, Carlito. Lahat dito ay masipag na nagtatrabaho, lalo na sa mahihirap na sitwasyon tulad nito. Napakahusay ng pagtatrabaho ni Armando at hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Nanahimik ang mga empleyadong nanonood, natigilan sa matibay na pagtatanggol ni Rodrigo kay Armando. Nabigla bumulong si Carlito ng paghingi ng tawad at umurong. Nakahinga ng maluwag si Armando at nagpasalamat. Salamat, J. Castillo. Malaki ang ibig sabihin ng suporta mo sa akin. Nag-alok si Rodrigo ng isang nakakaaliw ng ngiti at isang suportadong tapik sa balikat. Ipagpatuloy ang magandang trabaho, Armando. Lahat tayo ay nahaharap sa mga pressures, ngunit mahalaga dito ang magkakasamang respeto. Pinatibay ng suporta ni Rodrigo na dama ni Armando ang bagong sigla upang magtagumpay sa kanyang papel at matuklasan pa ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos ng interbensyon ni Rodrigo, tila nag-stabilize ang kapaligiran sa mansyon. Nagpatuloy si Armando sa kanyang paghahardin ng may bagong sigasig at nadama niyang mas pinahahalagahan. Gayunpaman, iniwan ng insidente ang isang malalim na impresyon kay Rodrigo na hindi maalis ang pamilyar na sensasyong dulot ng tanawin ng pendant na hugis buwan sa leeg ni Armando. Kinabukasan ng umaga, habang masinsinang pinupungos ni Armando ang mga rosas, tinungo ni Rodrigo ang kanyang kinaroroonan, balak na lutasin ang mga katanungang bumabagabag sa kanyang isip. Pinagmasdan niya ang taos-pusong pagsisikap ng batang hardinero at napagpasyahan niyang oras na para makipag-usap dito. Armando, maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Rodrigo. Malumanay at nakakaengganyo ang boses. Itinigil ni Armando ang kanyang gawain at hinarap si Rodrigo, mabilis na pinupunas ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Siyempre, G. Castillo,
Ano po ang maitutulong ko? Itinuro ni Rodrigo ang kapansin-pansing pendant na hugis buwan na nakabitin sa leeg ni Armando. Iyan ay isang napaka-unikong pendant. Saan mo ito nakuha? Sandaling tiningnan ni Armando ang kanyang pendant, bahagyang nagulat sa tanong. Palagi na itong kasama ko, sir. Sinabi sa akin ng mga tagapag-alaga sa ampunan na natagpuan ako na may dala nito bilang isang sanggol sa parke. Misteryo rin sa akin ang pinagmulan nito. Sa narinig, nakadama si Rodrigo ng matinding emosyonal na hatak, ang koneksyon na hindi niya basta maaalis. Nagsimulang bumalik ang mga alaala, nag-udyok ng mga emosyong matagal na niyang pinipigilan. Natagpuan ka sa parke? Muling tanong ni Rodrigo, kalmado ang boses ngunit puno ng kuryosidad. Opo, tugon ni Armando. Mag-isa, walang anumang pahiwatig tungkol sa aking mga magulang. Ang pendant lang na ito ang kasama ko. Sandaling huminto si Rodrigo, nag-iipon ng mga saloobin sa gitna ng bugso ng damdamin. Naalala niya ang isang puso pasakit na sandali sa kanyang buhay nung nawala ang kanyang anak, ang mismong anak na binigyan niya ng katulad na pendant na hugis buwan. Armando, may kailangan akong siyasatin tungkol sa pendant na iyan. Maaari ko bang masilayan ito ng mas malapitan? Tanong ni Rodrigo, may bahid ng emosyon sa boses. Mausisa, kinalas ni Armando ang pendant at iniabot ito kay Rodrigo. Habang hawak ito, napuno si Rodrigo ng bugso ng damdamin. Kinilala niya ang pangangailangan na higit pang alamin ang tungkol sa pinagmulan ni Armando. Ibinigay pabalik ang pendant, taos-pusong nagsalita si Rodrigo. Armando, hinihiling ko ang iyong pasensya. May mahalaga akong kailangang kumpirmahin. Pangako na bibigyan kita ng mga kasagutan sa lalong madaling panahon. Tumango si Armando, nagtataka ngunit nagtitiwala sa katapatan ni Rodrigo. Nadama niya na isang mahalagang revelasyon ang nalalapit, isa na maaaring baguhin ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. May halong determinasyon at mabigat na damdamin, umurong si Rodrigo sa usapan nila ni Armando, ramdam ang simula ng isang mahalagang misyon upang matuklasan ang pinagmulan ng batang hardinero. Siya ay determinado sa kanyang pangakong malaman ang katotohanan, gaano man ito kaakit-akit o kahamon. Umatras si Rodrigo sa katahimikan ng kanyang opisina sa loob ng mansyon, labis na nabagabag sa mga nagaganap. Umupo siya sa kanyang leather armchair, ipinikit ang kanyang mga mata, pinayagang bumigay ang dam ng mga pinigilang alaala. Bumalik ang mga larawan ng kanyang nakaraan ng may matinding linaw. Isang maliwanag at maaraw na hapon, ilang taon na ang nakalilipas nang pauwi si Rodrigo kasama ang kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki, na pinangalanang Armando din, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa parke. Si munting Armando ay nasa likurang upuan, nakangiti, naglalaro sa isang pendant na hugis buwan, simbolo ng hindi mabuburang ugnayan sa pagitan ng ama at anak, regalo mula kay Rodrigo mismo. Habang binabaybay nila ang tahimik na mga kalye, isang hindi inaasahang panganib ang lumitaw. Bigla, 3 nakatakip ang mukha ng mga figura ang lumitaw, hinarangan ang daan gamit ang kanilang sasakyan. Mabilis silang pumalibot sa kotse ni Rodrigo, may hawak na mga armas. Sa gitna ng tumataas na pagkabalisa, sinikap ni Rodrigo na manatiling kalmado. Pakiusap, para kay Armando, kunin ninyo ang anumang gusto ninyo, wag lang sakta ng anak ko. Pagmamakaawa niya, nanginginig ang boses sa takot. Walang awa ang mga salarin. Hinila nila si Rodrigo mula sa kotse at binugbog siya ng matindi hanggang sa siya'y walang malay na nakahandusay sa kalsada. Habang pumapalibot ang kadiliman, ang huling narinig ni Rodrigo ay ang nakakasindak na tunog ng makina ng kanyang kotse habang tinangay ng mga kidnapper ang kanyang anak. Nagkamalay si Rodrigo sa isang ospital, tuliro at puno ng sakit.
Ang malupit na katotohanan na nawala si Armando ay tumama sa kanya ng may nakakadurog na puwersa. Sa kabila ng kanyang malalang mga sugat, sinubukan niyang bumangon, hinihimok ng desperadong pangangailangan ng isang ama na mahanap ang kanyang anak. Sinubukan siyang pakalmahin ng medical staff, ngunit labis na naapektuhan si Rodrigo ng pakiramdam ng sakuna. Sa masakit na mga araw na sumunod, si Rodrigo, bagamat pisikal na mahina, ay nagmobilisa ng bawat mapagkukunan upang hanapin ang kanyang anak. Kinuha niya ang tulong ng pulisya, nag-hire ng mga pribadong investigador at naglunsad ng malawakang media campaign kasama ang tulong ng kanyang asawa, si Sarah, na ang kalusugan ay humina dahil sa strain ng pagkawala ng kanilang anak. Sa kalaunan, natuklasan ng pulisya na iniwan ng mga kidnapper ang batang si Armando sa isang parke, walang anumang pagkakakilanlan. Inilagay ng mga lokal na awtoridad ang bata sa isang ampunan at walang paraan upang matunton ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay simpleng nirehistro bilang Armando. Sinuyod ni Rodrigo at Sarah ang bawat ampunan sa lungsod, ngunit nabigo silang makita ang kanilang anak. Ang sakit ng pagkawala at ang bigat ng pagkakasala ay patuloy na bumabagabag kay Rodrigo. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho upang makayanan ang lungkot, ngunit hindi siya kailanman sumuko sa pag-asa na muling matuklasan si Armando. Ngayon, makalipas ang maraming taon, habang tinitingnan niya ang pendant na nakasuot sa leeg ng masipag na hardinero sa kanyang mansyon, bumalik ang lahat ng masasakit na alaala. Nakilala ni Rodrigo ang hindi maikakailang ugnayan sa pagitan ng pendant at ng kanyang matagal nang nawawalang anak. Pinatindi ng pagkaalam na ito, higit siyang nagpursigi na matuklasan ang buong katotohanan, anuman ang emosyonal na halaga nito. Luhaan at tahimik na nanumpa si Rodrigo. Malalaman ko ang katotohanan. Armando, sisiguraduhin kong malalaman ko ang tunay na nangyari at ibabalik kita ng ligtas sa bahay. Nagpasya siyang lutasin ang misteryo sa paligid ni Armando at sinimulan ang malawakang pagsisiyasat sa kasaysayan ng binata. Binungkal niya ang lumang mga talaan para sa anumang bakas na maaaring iugnay kay Armando at sa kanyang nawawalang anak. Maingat niyang sinuri ang bawat dokumento, umaasa. Sa pagkaunawa sa bigat ng gawaing ito, humingi siya ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang pribadong detektib na napatunayan na sa nakaraan. Magkasama, muling sinuri nila ang kaso ng pagdukot, pinag-aaralan ang mga detalyeng hindi masyadong napansin noon. Sa mansyon, patuloy ang masigasig na pagtatrabaho ni Armando sa mga hardin, walang kamalay-malay sa mga pagsisiyasat na ginagawa ni Rodrigo. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa mga tungkulin sa paghahalaman, pinapalakas ng parehong walang pagod na espiritu at kahusayan, palaging nagsusumikap na pagandahin at pangalagaan ang nakamamanghang mga hardin. Ang paghimok na ibinigay ni Rodrigo pagkatapos ng isang insidente kamakailan kay Carlito ay muling nagpaalab ng kanyang sigasig upang tuklasin ang pinagmulan ni Armando. Muling binisita ni Rodrigo ang ampunang kinalakihan ni Armando. Kinausap niya ang mga dating tagapag-alaga at mga staff na naalala ang batang natagpuan sa parke. Si Miss Cecilia, isang mabait na matandang babae, ay malinaw na naalala ang araw na iyon. Parang kahapon lang, kwento niya kay Rodrigo habang nagtsaa. Natagpuan nila si Armando mag-isa sa parke. Hawak ang isang pendant na hugis buwan, halatang takot at maliit. Nakadama si Rodrigo ng paghigpit sa kanyang lalamunan, ngunit nagawang manatiling kalmado at nagtanong, Miss Cecilia, mayroon bang talaan ng kanyang pinagmulan o anumang pahiwatig kung saan siya maaaring nagmula? Malungkot na umiling ang tagapag-alaga. Sa kasamaang palad, walang mga dokumento at walang sinumang lumitaw para sa kanya. Ginawa namin ang lahat upang alagaan siya, ngunit nanatiling misteryo ang kanyang nakaraan.
Sa kabila ng paunang sagabal na ito, hindi sumuko si Rodrigo. Sama-samang sinuri nila ng detektib ang mga talaan ng mga pagkawala mula noon. Umaasang mag-uugnay sa pagdukot sa kanyang anak at sa paglitaw ni Armando sa parke. Masigasig nilang sinundan ang bawat lead bagaman marami ang nauwi sa wala. Sa mansyon, nagsimulang makaramdam si Armando ng pagbabago. Si Rodrigo ay tila mas nagmumuni-muni at malayo, ngunit nanatiling di nagbabago ang kanyang kabaitan. Curious ngunit maingat, pinili ni Armando na huwag magtanong, sa halip ay nakatuon sa kanyang mga tungkulin. Sa isang pagsusuri ng lumang mga file, natuklasan ng detektib ang isang ulat ng pulisya tungkol sa isang abandonadong sasakyan na natagpuan malapit sa parke kung saan nadiskubre si Armando. Nakarehistro ang sasakyan sa pangalan ni Rodrigo Castillo na may mga ulat ng pakikibaka sa lokasyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Rodrigo habang binabasa ang nilalaman ng ulat. Ito ay dapat nangangahulugan na si Armando ay anak ko, naisip ni Rodrigo habang bumabalot sa kanya ang halo ng pag-asa at pagkabalisa. Nagpasya siyang kumpirmahin ang kanyang hinala sa pamamagitan ng isang DNA test na uunawaan na ito lamang ang tiyak na paraan upang matukoy kung si Armando nga ba ang kanyang nawawalang anak. Ngunit balak ni Rodrigo na hawakan ang sitwasyon ng maingat upang hindi magulat si Armando. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang makita ni Rodrigo si Armando sa ibang liwanag. Bawat maliit na kilos at ekspresyon ay tila umaalingaw-ngaw sa mga kilos ng kanyang anak mula noon. Ang pagkakatulad ay kapansin-pansin, gayunpaman alam niya na tanging matibay na pruweba lamang ang magpapahintulot sa kanya na ibahagi ang kanyang paniniwala kay Armando. Mahalaga ang DNA test upang mabunyag ang katotohanan, isang katotohanang sabik at kinakabahan siyang matuklasan, handa sa lahat ng posibleng kahinatnan. Buong determinasyon, sinimulan ni Rodrigo ang proseso ng pagpapasuri ng DNA. Hinahanda ang sarili sa mga revelasyong maaring dalhin nito. Samantala, nanatiling walang kamalay-malay si Armando sa mga nagaganap na investigasyon. Nakatuon lamang sa kanyang mga tungkulin sa mansyon, walang kamalay-malay na maaring malapit ng magbago ng malaki ang kanyang buhay. Napansin ni Rodrigo na mas marami siyang oras na ginugugol sa mga hardin kasama si Armando. Sa unay sa ilalim ng pagkukunwaring sinusubaybayan ang kanyang trabaho at unti-unting lumalahok sa mga gawain sa paghahardin. Ang bagong rutinang ito ay nagbigay ng aliw kay Rodrigo at naging mahalagang bahagi ng kanilang mga araw. Si Armando na sa simulay nagulat sa dumaraming interes ng kanyang amo ay unti-unting natutong pahalagahan at bigyang halaga ang kasamahan at gabay ni Rodrigo. May likas kang galing sa paghahardin, puna ni Rodrigo isang araw, humahanga sa isang kama ng mga bulaklak na katatapos lang itanim ni Armando. Salamat, G. Castillo. Nakakahanap ako ng kapayapaan sa pag-aalaga ng mga halaman. Palagi itong naging kanlungan para sa akin. Tugon ni Armando, ang kanyang mahiyain na ngiti ay sumasalamin sa kanyang kasiyahan. Lalong lumalim ang kanilang samahan sa hardin. Si Rodrigo ay naging higit pa sa isang employer para kay Armando. Naging mentor at kumpidensyal. Madalas silang mag-usap tungkol sa buhay, kanilang trabaho, at minsan ay tungkol sa kanilang mga hangarin at pangarap. Sa loob ng mansyon, gayunpaman, nagsimulang maramdaman ni Sara, ang asawa ni Rodrigo, ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Ang kanyang bagong dedikasyon sa hardin at ang madalas niyang pakikipag-ugnayan kay Armando ay hindi nakaligtas sa kanya. Naintriga at nag-aalala sa mga dahilan sa likod ng pagbabago ni Rodrigo, nagpasya siyang harapin ito. Rodrigo, napansin ko kung gaano kakadalas kasama si Armando sa hardin, sabi ni Sara isang gabi habang hapunan. Mayroon bang gusto kang pag-usapan? Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Rodrigo na hindi na niya kayang itago pa ang kanyang mga iniisip kay Sara. Tumugon siya sa kanyang tingin, ang pangangailangan na isiwalat ang kanyang mga hinala tungkol kay Armando ang nagtulak sa kanya upang magbukas. Kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay, Sara, sabi ni Rodrigo habang hinahawakan ang kanyang kamay papunta sa kanyang opisina. Pagkapasok, isinara niya ang pinto para sa privacy at sinimulang ibahagi ang mga serye ng mga natuklasan at ang emosyonal na pagkabalisa na bumagabag sa kanya mula nang mapansin niya ang pendant na hugis buwan sa leeg ni Armando. Mula nang makita ko ang pendant na iyon, hindi ko maiwasang isipin na baka si Armando ay anak natin, paliwanag ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay mabigat sa damdamin. Nakatuklas ako ng ilang pagkakataon na masyadong mahalaga para baliwalain. Tahimik na nakikinig si Sara, luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi habang bumabalik ang alaala ng kanilang nawawalang anak. Muling nagningas ang isang kislap ng pag-asa na akala niya'y matagal nang nawala. Talaga bang sa tingin mo siya ang ating Armando? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naniniwala ako, Sara, ngunit kailangan natin ng hindi mapag-aalinlangan ng patunay. Balak kong mag-ayos ng DNA test para kumpirmahin ito. Doon lang natin malalaman ang totoo, tugon ni Rodrigo. Mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Tumango si Sara, isang kaguluhan ng pag-asa at takot ang dumadaloy sa kanya. Kung gayon, magpatuloy tayo. Panahon na para malaman natin ang katotohanan. Sa pagkakaisa ng bagong posibilidad na ito, lalong lumalim ang samahan ni Rodrigo at Sara habang hinihintay nila ang resulta ng DNA test. Sinikap ni Rodrigo na mas mapalapit pa kay Armando, dahan-dahang inihahanda siya para sa posibleng pagbabago na maaaring dalhin ng test. Samantala, sinimulan naman ni Sara na tingnan si Armando ng may bagong pagmamahal at mata ng isang ina. Ang bawat pagkakataon na makita siyang nag-aalaga sa mga hardin ay nagpapatibay sa kanyang lumalaking paniniwala na siya nga ang anak na nawala nila. Habang ang mga araw ay naging linggo, lalong tumindi ang pag-asa. Lumakas ang samahan ni Rodrigo at Armando, higit pa sa karaniwang relasyon ng employer at empleyado, nagpapahiwatig ng mas malalim, hindi pa lubos na naiintindihang koneksyon. Pinangunahan ni Rodrigo na may tulong ng kanyang pribadong detective ang walang tigil na pagsunod sa bawat lead. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya kay G. Espinosa, isang retiradong opisyal ng pulisya na kasangkot sa inisyal na kaso ng batang natagpuan sa parke ilang taon na ang nakalilipas. Inayos ni Rodrigo ang isang pagkikita kay G. Espinosa sa isang lokal na cafe. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagkabalisa. Pagdating ni G. Espinosa, agad na nagsalita si Rodrigo. G. Espinosa, salamat sa pagkikita ninyo sa akin ngayon. Kailangan kong malaman pa ang tungkol sa batang natagpuan sa parke ilang taon na ang nakakaraan. Hinala ko na maaaring anak ko siya, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Si G. Espinosa, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata, ay tiningnan si Rodrigo ng may halo ng kuryosidad at pag-aalala. Natatandaan ko ang kasong iyon ng malinaw. Ito ay lubhang nakakadurog ng puso. Natagpuan ang bata na nag-iisa, halatang takot at tanging isang pendant na hugis buwan lamang ang pahiwatig sa kanyang pagkakakilanlan. Sa narinig, nanginig si Rodrigo, ang paglalarawan ay tumama ng malapit sa bahay. Ang pendant na iyon, nasa inyo pa ba? Ang batang yon ay nagtatrabaho na ngayon sa akin at kailangan kong patunayan kung siya nga ba ang anak ko. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, tumango si G. Espinosa. Sinikap namin noon na hanapin ang pamilya ng bata, ngunit walang nagtagumpay.
Kakaiba, ang pangalan mo ay naiugnay sa isang abandonadong kotse na natagpuan malapit sa parke noon. Parang palaging may koneksyon. Unti-unting nagkakabagay ang mga piraso ng palaisipan para kay Rodrigo. Pinapalakas ang halo ng pag-asa at determinasyon. G. Espinosa, mahalaga ang impormasyong ito. Kailangan ko at ng aking asawa ang matibay na ebidensya. Isaalang-alang ko ang isang DNA test para kumpirmahin ang aming mga hinala. Sa tingin mo ba makakapagbigay ito sa amin ng mga sagot na kailangan namin? Sumang-ayon ang retiradong opisyal, tiyak ang DNA test ay magbibigay ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Kung may iba pang paraan ako na makakatulong, ipaalam mo lang sa akin. Buong pasasalamat, pinasalamatan ni Rodrigo siya at nagmadaling bumalik sa mansyon, hinihimok ng bagong pagmamadali. Pagdating, sinalubong siya ni Sarah, ang kanyang mukha ay tensyonado sa paghihintay. Rodrigo, ano ang iyong nalaman? Tanong niya. Ang kanyang boses ay makapal sa pag-aalala. Hinawakan ni Rodrigo ang kanyang mga kamay at ibinahagi ang mga detalye ng kanyang pagpupulong. Sarah, lahat ng bagay ay nagmumungkahi na maaaring nga si Armando ang ating anak, ngunit kailangan natin ng tiyak na patunay. Kaagad kong aayusin ang DNA test. Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mga luha. Gawin natin ito. Kailangan nating malaman ang totoo. Pagkatapos ay hinanap ni Rodrigo si Armando sa hardin. Ang kanyang puso ay mabigat sa bigat ng paparating na pag-uusap. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo sandali? Tanong niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa loob. Tumigil si Armando sa kanyang gawain at lumapit, nakadama ng seryosong sandali. Siyempre, G. Castillo, ano ang problema? Humugot ng malalim na hininga si Rodrigo at sinimulan, Armando, may mahalaga akong kailangang pag-usapan. Mula nang makita ko ang iyong pendant, naramdaman ko ang posibleng koneksyon sa pagitan natin. Nagsagawa ako ng ilang pagtatanong at may pagkakataon na maaaring ikaw ang aking matagal nang nawawalang anak. Gusto ko sana tayong sumailalim sa DNA test para kumpirmahin ito. Natigilan si Armando, sandaling nawalan ng salita. G. Castillo, ito ay nakakagulat. Palagi akong nagtataka tungkol sa aking nakaraan, ngunit higit ito sa aking inaasahan. Dahan-dahang inilagay ni Rodrigo ang kamay sa kanyang balikat, nag-aalok ng nakakaaliw ng ngiti. Alam kong marami itong kinakailangan, ngunit kailangan nating malaman ang katotohanan. Pumayag si Armando sa test, puno ng halo ng pag-aalala at pag-asa. Pagkatapos ng test, habang hinihintay nila ang mga resulta, tila mas mahaba ang bawat araw kaysa sa huli. Sa wakas, dumating ang mga resulta. Hawak ni Rodrigo ang sobre, nadama niya ang kahalagahan nito. Kasama si Sarah at Armando sa tabi niya. Binuksan niya ito. Inihayag ang kinalabasan na kanilang inaasahan. Si Armando nga ang kanilang anak. Sumabog ang damdamin habang niyakap siya ni Sarah. Ang kanyang mga luha ng kagalakan ay halo sa mga damdamin ng ginhawa at kaligayahan. Sila ay isang pamilyang muling nagkasama sa wakas. Kinabukasan, nagising si Armando sa isang bagong realidad. Patuloy na pinoproseso ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Mulat sa mga hamon na darating, siya rin ay nasasabik sa mga posibilidad. Si Rodrigo at Sarah, buong suporta, nagpasya na oras na para sa kanya na magkaroon ng mahalagang papel sa negosyo ng pamilya. Tinatanggap siya hindi lamang bilang isang empleyado kundi bilang isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamunuan ng pamilya. Kinikilala ni Rodrigo ang potensyal ni Armando at nais niyang gabayan siya sa operasyon ng kumpanya. Sa isang almusal kasama sina Sarah at Armando, ipinahayag niya ang kanyang mga intensyon. Armando, nakikita ka namin bilang isang mahalagang bahagi ng aming organisasyon. Masiglang sabi ni Rodrigo, marami kang dapat matutunan at ako'y may kumpiyansa sa iyong kakayahang umunlad kasama namin.
Si Armando, na nakadarama ng pribilehiyo at bahagyang nalulula, ay nagpasalamat. Salamat, Dad. Nangangako akong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sabik akong matuto at makapag-ambag. Sa mga sumunod na linggo, pamilyar na si Armando sa takbo ng Castillo Enterprises. Gumugol siya ng oras sa iba't ibang sektor tulad ng pinansya, operasyon at marketing, kumukuha ng mga pananaw at kasanayan mula sa bawat isa. Patuloy siyang sinusuportahan ni Rodrigo, nag-aalok ng patnubay at paghihikayat. Bagamat sa simula ay nagulat ang mga staff ng kumpanya sa pagkakasangkot ni Armando, agad nilang nakita ang kanyang dedikasyon at sigasig sa pag-aaral. Subalit, hindi lahat ay positibo ang pagtingin sa kanyang pag-angat. Si Carlito Valdez, ang mapanlinlang na butler ng mansyon, ay tumingin kay Armando nang may tumitinding pait. Ang kanyang hindi nalutas na mga isyu mula sa isang nakaraang insidente kay Rodrigo sa hardin na pinalala pa ng pag-angat ni Armando, ay lalo pang nagpalala sa kanyang hinanakit. Nagbalak si Carlito na siraan si Armando, naghahanap ng mga paraan para maghasik ng gulo sa loob ng organisasyon. Isang hapon, habang sinusuri ni Armando ang mahahalagang papeles, lumapit si Carlito na may mapanlinlang na ngiti. Mukhang abala ka, Armando, sabi niya. Ang hindi pagkakatotoo ay halata sa kanyang ekspresyon. Baka makapagbigay ako ng ilang payo tungkol sa ating mga pamamaraan dito. Hindi alam ni Armando ang mga nakatagong motibo ni Carlito. Tinanggap niya ang tulong. Siyempre, Carlito, pahalagahan ko ang iyong input. Inaayos ko ang mga pahayag sa pananalapi at may ilang detalye pa rin ang nakakalito. Sinamantala ni Carlito ang pagkakataong ito at nagbigay ng maling impormasyon, layuning magdulot ng mga pagkakamali na magpapasama sa profesional na imahe ni Armando. Gayunpaman, ang dedikasyon at matalas na kaisipan ni Armando ay nagpahintulot sa kanya na matukoy ang mga kamalian at ituwid ang mga ito bago pa man magkaroon ng pinsala. Si Rodrigo, na may kamalayan sa tumataas na tensyon, ay nagbigay ng katiyakan kay Armando sa isang personal na pagpupulong. Napansin ko ang mga panggugulo ni Carlito. Tandaan mo, buo ang tiwala ko sa iyong kakayahan. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ng kanyang mga aksyon. Nagpasalamat si Armando sa paghihikayat ng kanyang ama at nagpa siyang harapin si Carlito ng direkta. Carlito, alam ko ang iyong mga tangka na pahinain ako. Narito ako para magtrabaho ng tapat at matuto, hindi para lumikha ng hidwaan. Umaasa akong makakapagtulungan tayo ng maayos, matapang na sinabi ni Armando. Nagulat si Carlito sa diretsahang pahayag ni Armando at kahit paano'y napilitang umatras, bagaman lalo pang lumalim ang kanyang galit. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang mga balaklaban kay Armando. Samantala, lalong naging mahalaga ang mga ambag ni Armando sa loob ng kumpanya. Lumahok siya sa mahahalagang pagpupulong, nagpakilala ng mga bagong ideya at nakakuha ng kumpiyansa mula sa kanyang mga kasamahan. Pinagmasdan ni na Rodrigo at Sara ang pag-unlad ng kanilang anak na may malaking pagmamalaki. Nakikita ang pagkakatawan ng kanilang mga pinahahalagahang mga halaga sa kanya. Sa paglipas ng panahon, sa kabila ng patuloy na mga balak ni Carlito, napagtibay ni Armando ang kanyang katayuan bilang isang may kakayahan at iginagalang na leader. Mahusay niyang nahawakan ang mga hamon sa korporasyon at pinalakas ang kanyang papel sa organisasyon, patuloy na sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Tuwing gabi gumugugol si Armando ng oras upang pag-isipan ang kanyang mga karanasan. Nakilala niya na maraming lugar pa ang dapat tuklasin at iba't ibang hadlang ang kailangang malampasan, ngunit naramdaman niyang handa siya tiyak sa kanyang papel sa loob ng pamilya Castillo at sa kanyang umuusbong na karera sa kumpanya.
Habang siya ay nagiging komportable sa kanyang umuunlad na papel, hinugot ni Armando ang lakas at layunin mula sa kanyang lumalabas na pagkakakilanlan habang masayang kinikilala nina Rodrigo at Sara ang positibong epekto ng kanyang presensya sa kanilang mga buhay, may pag-asa sa kanilang magkasamang hinaharap. Matapos matanto na ang kanyang mga unang tangka ay nabigo, pinaigting ni Carlito ang kanyang mga plano. Sinimulan niyang guluhin ang mga schedule ng trabaho ng mga tauhan sa mansyon. Nagdulot ito ng kalituhan at pagkaantala na direktang nakakaapekto sa araw-araw na gawain ni Armando. Bukod dito, kumalat siya ng maling impormasyon tungkol kay Armando sa mga mahalagang tao sa loob ng kumpanya na layuning magtanim ng pagdududa sa kanyang kakayahan. Si Rodrigo, na lalong nagiging mapagbantay, ay napansin na ang mga problema ay tila nakapalibot sa presensya ni Carlito. Sa isang kutob, nagsagawa siya ng hindi inaasahang pagsusuri sa kwarto ni Carlito at nakadiskubre ng mga mapanirang ebidensya, mga pekeng dokumento at detalyadong tala ng mga aktibidad ni Armando. Armado ng patunay na ito, hinarap ni Rodrigo si Carlito. Carlito, kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Rodrigo. Nakita ko ang patunay ng iyong mga pagsisikap na pahinain si Armando at guluhin ang parehong aming tahanan at negosyo. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong pag-uugali. Tinangka ni Carlito na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, ngunit hindi maikakaila ang ebidensya. G. Castillo, naniwala ako na kumikilos ako para sa pinakamainam na interes ng kumpanya. Hindi ko palagay na handa na si Armando. Mahina niyang protesta. Matatag ang tugon ni Rodrigo, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Ipinakita ng iyong mga aksyon na hindi mo prioridad ang kapakanan ng aming pamilya o ng ating negosyo. Wala ka ng trabaho dito. Kasunod ng pagtanggal kay Carlito, isang malinaw na pakiramdam ng kagaanan ang bumalot sa parehong mansyon at kumpanya. Ang mga empleyado na dati naimpluwensyahan ni Carlito ay ngayon ay mas magkakasundo na nagtatrabaho. Si Armando na pinalaya mula sa mga taktika ng paninira ay lumago sa kumpiyansa at determinasyon. Sa walang pag-aalinlangang suporta mula kina Rodrigo at Sara, pinalakas niya ang kanyang papel sa loob ng kumpanya. Nakamit ang tiwala at respeto ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang katatagan laban sa mga adversidad ay nagpatunay ng kanyang kahandaan para sa mga hinaharap na hamon. Si Rodrigo at Sara ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang anak, tiwala sa kanyang landas patungo sa pagiging isang may kakayahan at prinsipyadong lider na itinakda upang itaas ang pamilyang negosyo sa mas mataas na antas. Hindi lamang nabigo ang mga balak ni Carlito, ngunit sa hindi inaasahang paraan ay nagpalakas pa kay Armando na ngayon ay handa na para sa isang magandang hinaharap kasama ang kanyang pamilya. Ang umagang araw ay nagbabad sa mansyon ng Castillo sa ginintuang liwanag, naghahayag ng bagong simula. Si Armando, na pinatibay ng mga kamakailang pangyayari, ay naglakad sa mga pasilyo ng kumpanya ng may matatag at may layuning hakbang, buong yakap sa kanyang mga responsibilidad. Pinanood ni na Rodrigo at Sara ang kanyang pag-unlad na may malalim na pagmamalaki, lalo na si Rodrigo na nakatiyak na ang kanyang anak ay hindi lamang may talento kundi may integridad din upang mamuno. Maliwanag na nasa mabuting kamay ang kumpanya. Nang hapon ding iyon, habang naghahanda si Armando para sa isang mahalagang pagpupulong upang balangkasin ang estratehikong direksyon ng kumpanya, sinuri niya ang lahat ng nauugnay na dokumento at estratehiya. Pumasok siya sa silid ng pagpupulong na umaapaw sa kumpiyansa. Mainit na binati ang mga ehekutibo at staff na may tiyak, nakakaingganyong ngiti.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang ating mga plano sa pagpapalawak para sa susunod na quarter. Bumuo ako ng ilang estratehiya na sa palagay ko ay malaki ang maitataas sa atin, sabi ni Armando habang namamahagi ng mga papel sa bawat miyembro ng kanyang team. Habang inilalahad ni Armando ang kanyang mga panukala, malinaw na siya ay may detalyado at malikhain na diskarte patungo sa hinaharap ng kumpanya. Ang kanyang mga estratehiya ay maingat na sinaliksik, sumasalamin sa kanyang malalim na pananaw sa merkado. Ang mga kasamahan na dati ay may pag-aalinlangan ay ngayon ay tumingin sa kanya ng may bagong respeto at paghanga. Sa tabi ni Armando, pinagmasdan ni Rodrigo ang kanyang anak na may hindi maikakailang pagmamalaki. Ang kanyang mukha ay nagniningning habang pinangangasiwaan ni Armando ang pagpupulong ng walang kahirap-hirap. Habang nagtatapos ang sesyon, sumabog sa palakpakan ng silid, pinatatag ang reputasyon ni Armando bilang isang may kakayahang leader. Nang gabing iyon, nag-host sina Rodrigo at Sara ng isang mapagpakumbabang pagdiriwang sa kanilang mansyon upang parangalan ang mga nakamit ni Armando. Nagtipon ang pamilya at malalapit na kaibigan sa malaking bulwagan na pinalamutian ng isang marangyang setup ng piging na nagbabad sa mood ng saya at ginhawa. Isang kolektibong pakiramdam na ang mga mahihirap na araw ay lumipas na. Nag-toast si Sara na may kumikinang na mga mata, sinasabing, "Ngayon, hindi lang natin ipinagdiriwang ang mga profesional na tagumpay ni Armando, kundi ang muling pagsasama-sama ng ating pamilya. Kami ay labis na ipinagmamalaki ka, anak ko." Naantig sa mapagmahal na mga salita ng kanyang ina, tumayo si Armando at tumugon, "Salamat, Ma'am, at salamat, Dad. Ang walang katapusang suporta at pananampalataya ninyo ay napakahalaga. Marami pa akong matututunan, ngunit kasama kayo sa aking tabi, ako'y tiwala sa ating hinaharap na mga tagumpay." Mapagmahal na inilagay ni Rodrigo ang kanyang kamay sa balikat ni Armando, dagdag niya, "Magkasama tayo sa paglalakbay na ito, anak. Napatunayan mo ang iyong liderato at ako'y tiwala na parehong ang ating kumpanya at pamilya ay uunlad sa ilalim ng iyong gabay." Ang gabi ay puno ng masayang tawanan, nakakainggan yung mga pag-uusap at mga sandaling puno ng pagmumuni-muni tungkol sa kanilang mga pinagsamang karanasan. Lubos na nagpapasalamat si Armando sa muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya at sa pagkakataong makapag-ambag ng may kabuluhan sa kanilang pamana. Habang umuusad ang gabi, nagpaalam sina Armando, Rodrigo at Sara sa hardin para sa isang tahimik na sandali kung saan sila umupo sa ilalim ng makislap na mga bituin. Tinamasa nila ang payapang gabi, inaliw ng presensya ng isa't isa. Sa katahimikan sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang kanilang tahimik na pagsasama-sama ay nagsalita ng marami. Naranasan nila ang malalim na kapayapaan at isang matibay na pakiramdam ng pag-aari at tahanan na matagal nang inaasam ni Armando at sa wakas ay natagpuan. Para kina Rodrigo at Sara, ang pagkakaroon ng kanilang anak malapit sa ilalim ng malawak na mabituing langit ay sumisimbolo sa kanilang mga pangarap na nagkatotoo. Sabik silang harapin ang isang magandang hinaharap, handa na harapin ito ng magkakasama bilang isang pamilya. "Masdan mo ang mga bituin na iyan," sabi ni Sara na itinuturo ang langit. "Kasama natin sila kahit na hindi nakikita, tulad ng ating pagmamahalan at ng pag-asang nagpanatili sa ating pangarap na magkita muli balang araw." Ngumiti ng mainit si Rodrigo at hinawakan ang mga kamay ni Sara. "At ngayon, Armando, gabay sa atin ang buhay na magkasama muli at habang nakatingin tayo sa hinaharap, sigurado ako sa ating lakas at kakayahang malampasan ang anumang balakid." Tumango si Armando na nakikisalo sa sandali.
na napapalibutan ng malalim na kapayapaan. Oo, Itay, magkasama tayo at handa para sa anumang maaaring dumating sa ating landas. Sa pagyakap sa pakiramdam ng pagkakaisa at pag-asa, hinarap ng pamilya Castillo ang hinaharap na may bagong optimismo. Kinilala nila na sa kabila ng mga nakaraang hamon, sila ay lumabas na mas matatag at mas magkakasundo. Sa ilalim ng pamumuno ni Armando, ang negosyo ay nakahanda para sa kasaganaan at ang mansyon na dating simbolo ng lungkot ay ngayon ay kumikinang bilang isang tanda ng pagmamahal at kaligayahan. Ang wakas ng kanilang kwento ay nagsimula ng bagong yugto. Si Armando, Rodrigo at Sara ngayon ay magkakasamang nagkakaisa, ay handa na upang likhain ang isang maliwanag na hinaharap. Ang kanilang paglalakbay ay pinatatag ng walang hanggang pagmamahal at katatagan ng isang tunay na muling nabuong pamilya. Umaasa ako na nagustuhan mo ang kwentong ngayon. Kung oo, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel para manatiling napapanahon sa mas nakakaintriga pang mga naratibo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Makita ka sa susunod na video.